Major Lucio Margallo IV ng MPD o Manila Police District ay isang pangalang tumatak sa kamay nilaan at talaga namang kinatakutan hindi lamang ng mga sindikato sa Maynila at mga halang ang kaluluwang kriminal kundi pati na rin ng mga pulis scalawag. Inailagan ang kanyang pangalan dahil sa bitbit niyang prinsipyo sa pagtupad ng kanyang sinumpaan tungkulin na ipagtanggol ang bayan. Siya ay lumaki sa hirap, lumaban sa buhay para maging pulis, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nasaksihan ang karumihan ng kanyang hanay. Nang maging ganap siyang pulis, ay namulat siya sa realidad na hindi lang mga halang na kriminal ang kanyang dapat supilin, kundi maging ang kanyang mga kabaro na nabulag sa kapangyarihan at umaabuso ng mga maliliit na tao. Una niyang nilinis ay ang magulo at ang pinamumugara ng mga kriminal, ang Quiapo. Hindi na rin mabilang ang kanyang mga nahuli at natugis na mga kriminal. Marami din ang sinasabing kumain ng tingga galing sa kanyang baril, kung kaya't marami ang mga taong galit sa kanya. Dahil umugong ang kanyang pangalan sa kamay nilaan, ay nakuha ang atensyon ng isang direktor, kaya naman naisapelikula ang kanyang makulay at magulong buhay na puno ng pakikipagsapalaran na pinagbidahan ng sikat na action star na si Philip Salvador noong taong 1992. Kaya't halina't ating balikan at alamin ang kwento ni Major Lucio Margallo IV ng MPD sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Lucio Margallo ay isang tapat, dedikado at mahusay na pulis. Mayroon siyang isang mapagmahal na asawa at 2 anak. Bagamat buo ang tiwala ng kanyang asawa sa kanya at sa kanyang tungkulin, hindi nito maiwasang tutulan ang panganib na dala ng trabaho ni Lucio at matagal na niyang hinihiling na malipat ito sa mas ligtas na departamento. Sa kabila ng kanyang katapatan sa serbisyo, mabigat ang hamon sa kanya. Ang mismong kapulisan na dapat tumutugis sa kasamaan ay may mga kasapi na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Minsan pa, mismong ang mga opisyal na mas mataas ang ranggo sa kanya ang siyang kumukonsinte sa paninikil at pananamantala. Ang ganitong mga gawain ay sumisira sa imahe ng bayan, ngunit nananatiling tahimik ang sistema sapagkat ang mga sangkot ay nasa loob mismo ng institusyon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit may banta sa buhay ni Lucio dahil sa kanyang paninindigan laban sa mga tiwaling kapwa-pulis. Isang araw, isang lalaki at babae ang papalabas ng paliparan ng sundan ng isang armadong grupo ang sasakyan ng mga ito. Ayon sa impormasyon, may dalang iligal na gamot ang dalawa, iligal na batong pinag-aagawan ng nasabing grupo. Matapos makuha ang kanilang pakay, walang habas nilang itinumba ang lalaki, babae at maging ang driver upang walang maiwang saksi. Samantala, isang lalaki ang nakasaksi sa insidente. Sa parehong araw, nagtungo ang grupo sa Hotel Santa Cruz at doon naman ay ninakawan at itinumba ang isang biktima. Isang saksi rin ang nakakita sa kanilang mabilis na paglabas mula sa hotel. Sa kabilang dako, isang kilalang grupo ng kriminal ang nagpupulong. Pinaplano nila ang susunod nilang kilos upang makuha ang mga kontrabandong itinuturing nilang depektos. Malaki ang transaksyong kanilang papasukin, kaya't puspusan ang kanilang paghahanda. Sa istasyon ng pulis, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Lucio at Sargento Dante. Tinanong ni Dante kung ano ang bumabagabag kay Lucio. Sagot nito, wala sa akin, pero sa taong bayan, napakarami nating kasalanan. Ipinunto ni Lucio na dumurungis sa uniforme ang mga kasamahan nilang sangkot sa kotong at pananamantala. Sagot ni Dante, hindi raw sapat ang sahod kaya't napipilitan silang dumiskarte. Hinamon pa niya si Lucio na sumubok minsan. Ngunit matigas ang prinsipyo ni Lucio. Hindi ko kayang ipakain sa pamilya ko ang galing sa karahasan at ilegalidad. Habang kumakain si Lucio kasama ang matalik niyang kaibigan, napag-usapan nila ang kaso sa Hotel Santa Cruz at ang pamamaslang sa Rojas Boulevard.
Ibinahagi ng kaibigan na tila may bahid ang investigasyon. Wala umanong report mula sa grupo ni Dante na siyang naitalagang humawak ng kaso. Naramdaman ni Lucio ang tila pamamaalam ng kaibigan, ngunit pinili niyang baliwalain ito. Isang gabi, nakakita si Lucio ng lalaking nananakit sa kanyang asawa. Mabilis siyang kumilos at nauwi ito sa putukan. Naaresto niya ang lalaki. Ayon sa isang saksi, si Temyong, ang grupong responsable sa pamamaslang sa hotel ay ang grupo ni Palos na posibleng konektado rin sa insidente sa paliparan. Ayon kay Lucio, hindi man niya kayang lipulin ang lahat ng masasama, sisikapin niyang bawasan ang bilang nila. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Lucio at ang kanyang kaibigan sa isang abandonadong pabrika. Pinaniniwala ang taguan ng grupo ni Balbon. Doon ay nagkaroon ng matinding engkwentro. Sa loob ng ilang minutong palitan ng putok, maraming tauhan ang napatay. Ligtas ang magkaibigan at matagumpay nilang naitumba ang grupo ni Balbon. Sa isang bar, muling nagkaroon ng sagupaan. Nakaharap ni Lucio si Palos, ngunit dumating ang grupo ni Dante na siyang nagpahinto sa labanan. Nahuli si Palos, ngunit agad siyang tinakot na kung magsasalita siya, damay ang kanyang pamilya. Samantala, sa harap ng isang paaralan, may mga estudyanteng nagpoprotesta laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Isa sa kanila si Manolo o Manuling, ngunit dumating ang ilang armadong lalaki at pinatigil ang protesta. Habang tumatakas, nahuli si Manuling ng grupo ni Dante. Brutal siyang pinahirapan hanggang sa bawian ng buhay. Ang kanyang ina na dating nagsampa rin ng reklamo laban kay Dante ay labis ang hinagpis. Sa tindi ng galit, nagtungo siya sa presinto at inihagis ang isang granada sa sasakyang ginamit sa pagdukot sa kanyang anak. Nahuli siya at nakulong. Sa isang kainan, habang kumakain ng pamilya ni Lucio, biglang may pumasok at naghamon ng gulo. Tumugon si Lucio at hinabol ang lalaking may kagagawan ng kaguluhan. Habang nagtitinda ng sampagita si Elena, matalik na kaibigan ni Manuling, dumating ang grupo ni Pedring at sapilitang isinama siya. Ginalaw at iniligpit si Elena. Isang malalim na balita na agad na nakarating kay Lucio. Sa galit, pinuntahan niya ang lugar at itinumba si Pedring. Ngunit dahil dito, siya ay nasuspindi. Nasampahan ng kaso si Lucio at hinatulang makulong ng 8 taon. Kinailangan din niyang magbayad ng danyos kahit pa ang ginawa niya ay para sa hustisya ni Elena. Sa piitan, hinarap niya ang ilang taong kanyang naipasok sa kulungan. Habang lumalaga na pa rin ang iligal na gawain at kriminalidad, nakalaya si Lucio. Ngunit sa muling paglabas niya sa kulungan, isang trahedya ang sumalubong sa kanya. Sa isang pamimili, napatay sa sagupaan ang kanyang matalik na kaibigan at ang anak nitong si Jojo. Dahil dito, muling binalot ng paghihiganti ang puso ni Lucio. Sinubukan niyang habulin ng utak ng lahat ng ito, ngunit sa tulong ni Alexander, alyado ni Dante, nakalaya ang salarin. Naghiganti si Lucio, ngunit nauwi ito sa sagupaan sa laboratorio ng kaibigan ni Alexander na si Big Boy. Isa-isang pinuntirya ni Lucio ang mga sangkot sa sindikato. Hinarap niya ang grupo nila Dante at Alexander kasama ang ilang tiwaling pulis. Maraming napatay sa engkwentrong ito, kabilang na ang ilang pulis na rumesponde. Tinamaan man si Lucio ng bala, nagawa niyang tapusin ang kasamaan nila Alexander at ng buong sindikato. Sa huli, nagtagumpay siya, bagaman duguan ang laban at nawalan siya ng mga mahal sa buhay. Nagwagi ang prinsipyo ni Lucio Margallo, ang pulis na hindi isinuko ang dangal kahit ang kapalit ay buhay, pamilya at kalayaan. Mga ka-brotherhood, ito ang kwento ng isa sa 10 magigiting na pulis sa ating bansa sa panahon niya. Ito ang kwento ni Sargento Lucio Margallo ng Maynila. So ngayon, alam mo na ha?